Okay. So, sabi dito mga kaiksena sa balita. Okay. Diesel looming in second wave of mega oil price hike. Tandaan nyo mga kaiksena, ito ba ay katanggap-tanggap o hindi? Boom! 'Di ba? Pagka sinabi mong hindi katanggap-tanggap to nang wala kang ibang dahilan, bobo ka. Boom! O kahit sabihin na nating wag ka ng bobo. 'Di ba? Kung ikaw lang ay nag-iisip, 'di ba? Mga kaiksena, bakit nagmahal? 'Di ba? Alam naman natin na talagang ang presyo ng petrolyo, diesel, langis, gasolina, kahit ano pa. Yung mga yan ay lalo na syempre yung langis, gasolina, diesel. Tayo ay nag-i-import. 'Di ba? Tayo ho ay bumibili lang, wala ho tayong sarili niya. Kaya nga natin pinagpapatayan at pinaglalaban yung West Philippines dahil diyan meron. Kaya once na talagang wala nang pwedeng umagaw pa niyan at ano na natin yan, at least tayo ay may posibilidad na makadiscovery ng mga ganyang klaseng natural ba yan? Milipad? Ano ba yun? Kapasok na alipaktaw. Okay? So mga kaiksena, itong pagtaas ng gasolina, diesel, hindi naman ho natin pwedeng maisisi to sa gobyerno. Pero pwede tayong humingi ng tulong o konting pakonsuelo. Which is yan po ang ginawa ng ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa magkano ang pinirmahan niya na pondo para i-release. At nauna na nga mga kaiksenang binigyan ng ayuda. Ewan ko lang sa inyo nakaschedule kasi mga kaiksena ng March 17. March 17 na nandito yata sa cellphone ko yun eh. Paano ako magkamali? Mahirap magkamali. Wait lang Asan ba yun? Wait lang. Abay, wala pa. Yan. Nabi lang natin baka magkamali ako eh. Ano ba yun? Makita Yun. Ito. Yan. So, sabi dito mga kaiksena, yan. Fuel Subsidy Program incoming PUB at PUJ. Pati yung mga trike po upang hindi mapasa sa commuter, sa commuters ang pagtaas ng pamasahe, mahigit 1.3 million transport workers ang posibleng makinabang sa subsidy rollout. Ito pa yan. 3.5 billion transport subsidy activated sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Maglalabas ang pamahalaan ng libreng sakay at fuel vouchers para matulungan o para tulungan ang mga commuters at public transport drivers laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Kung gusto niyo makita yung kabuuan, nandun po yan sa post ko sa Facebook page. Ngayon mga kaiksena, bago ko i-play to, natatawa ko dun sa mga kababayan natin na todo makaiyak, todo makaaray, todo makasisi, para bang ginusto ng gobyerno natin, para bang ginusto mismo ng presidente na magkaroon ng gera. Control ba natin yung pagtaas ng langis? Tanong lang, kung control natin, pwede mo akong murahin. Kung tayo nagko-control ng pagtaas di ba hindi? Sino? Ibang bansa. Paano na? Nahintay nyo mga kaiksena? Tuloy muna natin to. Kasi mga DDS kasi, akala ho ninyo talaga namang tag dito, hirap na hirap. Akala mo talaga walang pagkukunan. Pero magugulat ka, ito, real talk may mga kilala talaga ako. Kabarkada ko pa. Kahit sila nakatambay lang yung ibang mga nag-grab, ibang mga mga nag-rider dyan sa kalsada, makikita mo karamihan nag-i-scatter Tapos pagdating sa
pagtaas ng gasolina, magrereklamo kayo mahal-mahal daw, pero pagdating sa sugal, nagsusugal ka. 'Di ba? Pagdating sa gasolina, mahal-mahal daw, pero ang lakas mo naman bumili ng alak. Ang mahal ang gasolina, tapos nambababae ka pa. 'Di ba? Ang mahal ang gasolina, tapos sabongero ka pa. Yan ang problema sa ating mga sa ating mga Pilipino. Ang daming reklamo sa buhay na ang nirereklamo hindi naman natin kagustuhan ng gobyerno ng bansa na magtaas. Kaya nga ito, magkano yan 3.5 billion mga kaiksena ang ibababa o ibibigay ng gobyerno bilang tulong o fuel subsidy sa ating mga mananakay at mga drivers. Ano kayo? 'Di ba? Ito'y natin. Pasok ate. Round 2 na sa susunod na linggo Wait lang. Ulit. Round 2 na sa susunod na linggo ng nakalululang oil price hike at posibleng sumipa ng magit 20 piso ang presyo ng diesel. May nag-iisip ng magtigil pasada habang ang ilang taxi operator naman hihirit ng dagdag sa flag down. Ano daw? Bungi na nga nang bababae pa. 'Di ba? Tawag dito, kakainggit naman. Kakainggit mga big bike dito sa amin kanina lang, waswas sila, sarap ng mayayaman, walang paki sa mahal ng gas. Yan ang sinasabi ko mga kaiksena. Tapos tanungin mo yung iba dyan, ganun pa yan Oo, kung sino pa yung sa panayang reklamo. Tara inuman na direct. Sige, kaya mo yan. Kape nga iniinom ko At mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Matao. Darlene? Malapit na, magkahawig na kami ng baba nito. Aray ko! Konti na lang, magpaparehas na tayo ng baba. Kaya lang wala akong dimples Ito may dimples malalim. Pia, titigil na nga raw sa pamamasada yung ilang tsuper na nakausap namin dahil talagang wala na raw silang kikitain pagkatapos ng panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Nakalatag naman na yung mga programa para sa ayuda ng gobyerno pero may panawagan yung ilang transport groups. Sasabantalay na naman yun Balbuena. Hayop yun Yan si Balbuena ng Manibela. Sarap hampasin ng yan Tinan mo, lalim ng dimple ate. 'Di ba? Sasamantalay na naman ni Balbuena, kuda na naman ang kudayang hindot na 'yan. Hindi naman siya bumabiyahe. Presidente siya, 'di ba? Pero hindi naman siya bumabiyahe. Tamo nga yung balat driver, mukha ba driver si Balbuena? Mukha ba siyang naiinitan? Mukha ba siyang nagbababa ng makina? At tsuper. 20 to 22 pesos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel. Kung ako sa inyo, mga didilis, para makatipid tayo, sundin nyo si Sarah. Bawasan nyo mag-carpooling at saka magbisikleta. Boom! Halak ka! Sundin nyo yung amo nyo. Boba! Para makatipid tayo ng enerhiya, iwasan nating at bawasan nating mag-carpooling, magbisikleta, raw? Boom! Itong Vice President to, boba. Kaloka ba? No? Sa Martes ayon sa industry sources. 14 to 16 pesos naman sa gasolina. Hindi pa naglalabas ang Department of Energy ng opisyal na estimate at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ng dagdag singil. Matapos ang round 1 ng mega oil price hike noong isang linggo, batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research, naglalaro ngayon ang gasolina sa 57 to 84 pesos per liter. Sa diesel, 66 to 90 pesos. Sa kerosene, lagpas 100 pesos. Magkano man ang pinal na mapagkasunduan, iisa ang sigurado. Bugbog na raw ang mga tsuper. Paano ba raw magkakasya ang 500 piso kada araw sa kanyang may 2 anak? Kaya baka tumigil na raw siya sa pagpasada sa susunod na linggo. Yan. Hindi ko nilalahat Pero pag napapadaan din ako ng pilahan, makikita nyo ibang driver din. Busy. Anong busy? Nakasubsob. Busy sa andirect, sa makina, sa cellphone. Bakit ginagawa?
Panay ang gano'n, no? Yan. Yung ano bang tunog ng scatter? Diba? Times 2! Mga ganun. Makikita mo, busy mag-scatter. Tapos yung iba pa nga, eto hindi ko nilalahat Yung iba nga ng jeepney driver dyan, lakas pa rin tumira ng bato eh. Boom! Diba? Oh. May pambisyo pero pang gasolina wala. Yung problema sa inyo. Oh. Ang taxi driver Tapos, tawag dito, may pambili ng motor tapos walang panggasolina. Nagmotor ka pa o kaya nagsasakyan ka pa. At alam mo yan, pinag-iisipan mo yan. Pag bumili ka ng ganyan, mukha ng motor, hulugan pa. Tapos, kaya ko ba to? May panggas kaya ako dito araw-araw? Wala na nga panggas, wala pa manghulog. Ba't ka kasi kumuha? Oh, tanga ka. Boom! Diba? O, may pang yosi, may pang vape, tapos pag gasolina, wala. Tigilan nyo yung kagaguhan nyo. Oh. na si Jesus, hindi na umaabot sa 500 piso ang kita kada araw dahil sa sobrang mahal ng langis. Oh. Kaya nananawagan ng Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA ng pagtaas ng singil sa flag. Tinan mo, alam mo kung talagang ang lahat ng mga kababayan nating Pilipinong mananakay at mga driver may disiplina, hindi tayo mahihirapan ng sobra sa traffic. Oo, bakit? Kasi tingnan mo, wala kasing wala kasing maayos na sistema, 'di ba? At kung meron ng maayos na designated na babaan at sakayan, mga wala pa rin kwenta yung mga driver na yung sinasabi ko, yung mga balahura na sinabi na nga bawal magbaba, magsakay. Yung mga balahuran jeepney driver, nagbababa pa sa gitna, kaya nagta-traffic. 'Di ba? Humahaba yung traffic. Isa lang ang humarang ng kaunti diyan. Paldo yan, damay-damay lahat yan. Kaya talaga nagta-traffic. Tapos samahan mo pa to, may technique yung mga yung mga enforcer. Pansinin niyo mga kaiksena sa mga stoplight na may mga madalas mag-traffic. Pagka mismong stoplight lang yan, walang enforcer, ayos ang daloy. Boom! Pero kapag nakita mo may enforcer sa baba, traffic. Diba, Josie Pascual, maraming salamat po. Para kay Beng Beng, happy graduation. Tapos, hindi pa po, malapit na pong mag-graduation ngayong March po. Boom! Thank you po. Naku, sakto-sakto. Graduation. Oo, thank you po makitulong yan. Ako, Diyos ko, buti na lang. Game. Tuloy tayo. Maraming salamat Ma'am Josie Pascual. Tuloy tayo mga kaiksena kasi doon lang sa Taiwan, sa Korea, pag sinabi mo na babaan, sakayan, tapos may oras. Talaga saglit lang. Depende na lang kung marami na yung pasahero. Pag tigil ng bus, wala pa 10 segundo at nakasakay ka na. Boom! Alis agad yun. Dito sa Pilipinas, hoy, larga na! Diba, alam ba, punuan niya. Lintik talaga yung mga wala kasing modo mga kaiksena Kahit lagyan mo dyan, no loading, unloading, titigil pa rin. Tapos ayaw nyo ng no apprehension. Ganun, para matakot yung mga yan. Sa Korea, sa Japan, sa Taiwan, ganyan Pagka may violation ka sa kalsada, wala na tayong usap-usap. Basta dadating na lang yung dapat mong asikasuhing bayaran na kasalanan mo sa kalsada. Ganun lang. Tuloy tayo. Balasubas kasi mga driver dito sa Pilipinas Lockdown at kada metro. May panawagan din ang samahan ng mga TNVS. Yung transport network company naman, kung nasaan nagdadrive yung ating mga driver, baka naman po pwedeng bawasan ang komisyon nila. Tayo po, ang request natin, yung 10% okay na kasi may 10%. Mga transport network company naman na 10%. Naunang inanunsyo ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng tig 5,000 pisong ayuda para sa tricycle drivers simula Martes.
Sabi naman ng DSWD, susunod na ang iba pang nasa sektor ng transportasyon gaya ng mga driver ng jeep, bus, taxi, TNVS at mga motorcycle taxi at delivery rider. Ito pa mga kaiksena, meron kasi akong kakilalang DD shit na motorcycle rider taxi. Aba Gusto kong barahin Oo, gusto kong barahin. Bakit ka, direct? Post ng post na kesyo wala daw pakialam ang gobyerno sa kanilang mga motorcycle rider taxi or yung mga nag-grab, panda daw. Aburado kayo. Ano yun? Gusto nyo paglabas ng pera, basta na lang iba to sa inyo? Oh, sa inyo lahat yan, ganon. Natural, kailangan munang ayusin kung paano ang mangyayaring distribution yan. Baka mapunta pa sa mga korap na mga kung sino yan. Diba? At hindi pwedeng sabay-sabay. Unti-unti natin yan. Sabihin na natin, ngayong panahon na to, naghihirap ka, meron kang palang makukuha ang subsidy. Daldal ka ng daldal, kesyo yung gobyerno. Tapos pagdating ng subsidy, tahimik ka na. Boom! Yung problema rito sa mga indot na to Yung kasamaan ng mister ko, panay daw standby reklamo matumal, nakailang delivery na siya nandun pa rin, ayaw umikot. Paano? Papasukin ang booking? Kanina, bilis nag-register sa 5K fuel subsidy. Tapos ayan, baka mamaya nakatanggap na mga 5,000 subsidy sa gasolina. Gigigil talaga ako mga kaiksena. So meron ng mabibigyan fuel subsidy. Baka mamaya magulat-gulat ka pinang susugal, pinang iinom, pinang kung saan lang, para yan sa gasolina mo, sa hanap buhay mo. Hindi sinabing yung fuel subsidy na yan 5K subsidy na yan, gagamitin mong pang grocery, tanga. Boom! Para hindi ka mabigitan sa buhay, para lang sa sa gasolina mo. Hindi mo kailangan gamitin para sa birthday ko bukas Sakto, ang galing. Meron akong tapos kinabukasan naubos na yung pera, tapos iiyak na naman yung DDS. Sasabihin, wala kang kwenta yung gobyerno. Inon yun. Ay nako, yan ang ugali ng iba dyan mga kababayan natin, di ba? Inatasan na rin ng LTFRB ang lahat ng PUV operators na magsumite na sa pinakamalapit na Regional Franchising and Regulatory Office ng listahan ng mga pangalan ng mga driver na 5K kulang pa daw yan. Kulang kung gagawin nyo gagawin nyo yung pang grocery. Halimbawa, budget nyo ng isang buwan. Boom! Malamang yan. Naniniwala kayo doon sa sinabi ko? Yung 5K na subsidy na yan, hindi nila yung gagamitin doon. Oo. Gagamitin na, may gandang sapatos ako nakita doon. Bibili muna sapatos. I-date ko muna yung jowa ko kasi, big time, paldo-paldo 5K, isang bagsak, di ba? Tapos, pagkatas maubos, iiyak na naman, wala nang binigay sa kanila. Ganyang kakupal yung mga taong ganyan kabilang sa kanilang prangkisa. Para raw ito mapabilis ang paghahanda at implementasyon ng fuel subsidy program. At kung sakali naman na merong mga hindi mabibigyan, tanungin nyo muna yung mga operator nyo. Kasi doon ibibigay sa inyo yan. O yung sa company na kung kayo ay kooperatiba, tanungin nyo. At yung iba naman na nagpipiling, kagaya ng mga habal-habal, hindi kayo rehistrado. Boom! Hindi kayo kasama sa, 'di ba? Kasi hindi kayo rehistradong motorcycle taxi, 'di ba? At kung yung iba naman mga tricycle driver na kolorum, mga jeep, mga TNBS na kolorum, boom! Mag-isip kayo kung bibigyan ba kayo o hindi. Hindi nga kayo sumusunod sa batas tas bibigyan kayo. Yun yung mag-iiyak dyan mga kaiksena. Tanungin mo yan. Pag makakita kayo na umiiyak na wala silang ganito, wala silang ganyan, tanungin mo. Ay yung operator mo, walang binigay sa'yo? Tanungin mo. Doon ka magkakabukingan yan Diba?
Bago kasi mailabas ng pamahalaan ng pondo para rito, dapat umabot ng $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang presyo sa pandaigdigang merkado ayon sa Department of Transportation. Malaking tulong man, hindi pa rin daw yan sapat para sa ilang samahan ng mga tsuper lalo kung aalagwa pa ang presyo ng langis. Piyan na una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maaaring sa susunod na linggo ay maglabas na ng desisyon kaugnay sa mga petisyon sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Alam mo kung tutusin mga kaiksena, hindi ako sa baka sabihin nyo, kasi pro-government ka kasi. Kaya pinagtatanggol mo, pinagtatakpan mo. Gumagamit din ako, may motor ako 'di ba? So kailangan ko rin ng gasolina, syempre. Kailangan ko rin araw-araw ako naghahatid sundo sa eskwela. Tapos kung may bibilin sa labas, ulam, ganyan na kailangan kong kailangan ko ipamili. So, kailangan ko maggas, 'di ba? Magkano full tank ng motor mo direct? 250. 'Di ba? Ngayon, mga kaiksena, ang nakakalungkot kasi talaga sa mga kababayan natin na motorista o mga drivers, no? Pag nakahawak ng pera yan na ganyan, tulong no? Wala na kaagad yan, sa iba mapupunta. At eto pala, ang swerte-swerte natin kung tutuusin mga kaiksena, hindi kagaya sa ibang bansa, no? Kasi tayo dito, konting kibot lang, reklamo na reklamo. Hindi ko sinasabing maliit na issue tong gasolina. Sinasabi ko ibang mga naging issue nung nakakaraang buwan, taon. Yung mga konting problema, masyado silang iyakin, masyado silang aray ko, tulong. Ewan ko, hindi na maintindihan na hindi natin talaga hawak kasi yan. Wala tayong sariling reserve, wala tayong sariling pinagkukunan ng langis, gasolina, at kung ano-ano pa. No? Maraming salamat, Darlene Kai. Okay. Sa mga hindi nakaka-follow sa Facebook page ko, follow nyo po kasi doon marami akong pinopost sa Facebook page ko at please lang, magtulungan tayo para mas maraming kababayan natin na makaalam kung anong mga programa na ginagawa ng gobyerno, anong tulong ng gobyerno. Malaman po ninyo mga kaiksen at i-share po natin at malaman ng mga kababayan nating hindi marunong mag-research o maghanap ng mga nagagawa ng gobyerno o sino mang mga politiko kung hindi umaasa lang sa mga vlogger nilang fake news. Ano pa, Drake? Ito. Halika na. Next tayo, mga kaiksena. Ano pang ginagawa niya? Mag-like na kayo at mag-type action. Dali! Yung mga hindi pa naglalike dyan, baka naman. Pwedeng mag-like ko. Kanina pa Saan ba yun? Nawawala yung video ko rito. Yan. Hoy, mag-like na kayo. Pinost mo si Karton, tinago sa portalet. Oo nga. Dito muna tayo mga kaiksena. Nako, ayan. Sabi dito mga kaiksena, Ito na, puntahan na natin si Bato. Ano meron kay Bato? Yan. Senator De La Rosa. Yan. Absent sa Senado mula noong Nobyembre, ngayon ay nagre-request. Biglang nabuhay. Ang Bato biglang nabuhay. Bakit yun, Direk? Meron palang gustong request itong hayop na si Bato. Boom! Oo. Diba? Tawag dito mga kaiksena. Itong si Bato de la Rosa, ang tagal nang nagtatago. Hindi malaman kung nasaan, diba? Pabati naman direct sina Chewy, Cholo, and Chino po from Rochelle Erpelo. Yan, shoutout sa inyo, happy viewing. So, eto na mga kaiksena. Akalain mo, hayop na senador na tong kapal ng mukha para mag-request pa. Ito ba to? Personal ko to Kunyari, kaharap ko si Bato.
Kaibigan. Kunyari, may wagang salamin. Anong salamin yan? Nang Bini. Mahiwagang salamin. Charot. Kunyari yan. Bato. Di kita tawagin senador. Wala kang silbi, kalbo. Boom! Alam mo, sir, ang kapal ng mukha mo. Ha? Pinapasweldo ka gamit ang pondo ng buong Pilipino. Tas di ka nagtatrabaho. Kupal ka rin eh. Boom! Hindi, totoo yan. Oo, yan ang sasabihin ko talaga. Halimbawa lang, pinapasweldo kayo. Ha? Mayabang kang hindot ka na hindi ka magtatago at ang pagtatago is sign of guilt. Tapos, nagtago ka. Eh kung hindi ka ba naman lolo? 'Di ba? Bakit na naman meron? Biruin nyo, magpapakita si Bato. Oo, lalabas na. Bakit direksyon lalabas? Saan pupunta? Sasali ng shooting, yung ano tawag doon? Fire shooting competition, yung ganyan. Baril-baril siya, oh. Sasali, kaya yung pamilya niya, gusto niya daw na ilagay dun sa safety, dun sa Senate sa Baguio. Boom! Senate, ano yun? Hindi ko alam kung anong building yun eh. Maraming thank you, Ma'am JCG, ah. Grabe, ah. Ba't hindi nyo pa gawing 64 months? Charot lang. Ano yan? Hindi siya credit card. Charot lang. Easy. Diba? Thank you po, ah. Ang kapal ng mukha. Bakit, Direk? O, eto, pakinggan nyo to. Ngayon, nagpaalam siya kay SP Soto. Napayagan daw siyang magamit ng pamilya niya, pati siya, yung, yung sinasabing, Senate mansion daw doon sa Baguio. Dahil kasi Senado siya para maproteksyonan daw sila. Nakakasarap mong murahin, hayop ka ba to? Magpapakita ka lang para sumali sa shooting pam ganon? Pero sa trabaho, dapat dito tinatanggal na nga to eh. Hindi, Percival, kahit under construction pa siya. Hindi ka naman nagtatrabaho, ang kapal mo naman para gumamit nun. Boom! Direct senador siya eh. Meron ba senador na ganyan? Ilang buwan na yung absent? November pa last year? Anong petsa na oh? Sabihin na natin, isang buwan nga lang, kalabisan na yun eh. Iputik na yun, November, December, January, February, March. Boom! Ang kapal na mukha, tapos pinapasahod nyo pa yung kalbong yan. Oo, ukain ko yun eh. Direk, kalbo na, no? Ukain mo dyan. Eh, di bingkungin natin. Aray ko! O ito, pakinggan nyo mga kaiksena ha. Naku, gigigil talaga ako. Ngayon, belat sa'yo. Buti nga na-denied. O. Tapos umabsent ng ilang buwan, nagparamdam si Senator Bato de la Rosa at Kapal ang mukha mo, Bato. humiling na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sa kanyang sulat kahapon kay Senate President Tito Soto, sinabi niyang nais ng kanyang pamilya na tumira sa Senate Mansion ng ilang araw para raw sa isang fundraising event ng AFP. Boom! Dinamay pa yung AFP, pagod. Antibay mo talaga, Bato. Ang kapal na mukha mo. Linti ka. Oo. Sino ba may sabi niyan? Mamaya, babanatan pa yan ni Llamas. Papakita ko sa inyo mamaya yung video. Oo. Ang kapal na mukha, nabuhay, oh. Inirefer daw ni Soto ang hiling ni De La Rosa kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Pero sabi ni Mendoza, denied ang request dahil dapat kasama ang senador bago payagang tumira sa Senate Mansion. Boom! I stand corrected pamilya lang niya, pero siya hindi. So ngayon, mga kaiksena, okay lang, sumama ka doon. Pag sumama ka doon, ayos na, may mahuhuli na sa'yo. Kaya natatakot magpaano eh. Pag doon, mahuhuli siya eh. Tuloy natin. May ongoing repairs din daw ngayon doon. Nag-absent si De La Rosa sa Senado mula noong Nobyembre matapos umugong na may ilalabas na arrest warrant sa kanya ang International Criminal Court. Sabi naman ni Soto, hindi ito ang unang komunikasyon ni De La Rosa sa kanila. Mula po noon,
Lumagda daw si De La Rosa sa isang resolusyon na kaka-aproba lamang ng Senado nitong Martes. Nakalagda rin daw si De La Rosa sa inilabas ng Minority Bloc noong Disyembre na tinaguri ang Blue Ribbon Committee Minority Report. Ang galing ano? Ang galing ano yung yung Minority Report ni Marcoleta, nakalagda siya doon. Pero sa trabaho, hindi niya magawang gampanan. Yung kailangan niyang gampanan. Tapos dito, ang kapal talaga ng mukha. Piling presidente ka ba to? Boom! Na yung pamilya mo dadalhin mo dun sa Senate Mansion if ever na walang renovation. Wow, ang galing ah. Kapal ng mukha, hindi ka na nahiya ah. Mga kababayan nga natin, yung iba walang matiran, yung iba nasa lansangan eh. Tapos yung pamilya mo, doon patitirahin mo. Staycation yarn. Aray ko! Kaya ka mamabanata ni Llamas eh. O ito, Llamas, tira. O ikaw naman tumira kay Bato. Eh, grabe. Grabe naman, di ba? Di ka na Bakit po nag-report grabe, Tito Ronald? Di ka na nag-report sa Senado. Sinasahurang ka. Di ba? Tapos biro mo, medyo ang kapal naman ng mukha mo, nag-request ka pa ng mansion, ng Senate Mansion House sa Baguio para yung pamilya mo ay makasali sa isang shooting competition sa Baguio. Yun, shooting competition. Ang lupit ang kapal ng mukha, ano? Anong tawag sa mga ganyan, mga kaiksena? Opportunista yan. Parang medyo off. Parang medyo off. Ano medyo off? Ano may talaga to? May off talaga. Pero, Kaya buti na lang, nireject ni Senate President Soto. Yes. Para siguro sabi ni Sir, sobra naman yan. Actually, may nakafile na case sa Senate eh. Kung ano ba talaga ang gagawin kay Bato. Diba? Ganun nga. Pero parang kung makapal ang mukha mo, wala kang pakialam dun sa nakafile na yon. Wala Talagang talaga. isasagad mo yung entitlement. Oo. At ang tingin niya, entitled siya dito eh. Senador siya eh. Kahit siya ay absent ng ilang buwan it doesn't matter. Senador ako, entitled ako dito. No? Ano ba bang aasahan nyo pag DDS ka? Pag DDS ka, entitled ka talaga eh. Mamaya, pagka natapos na natin yung topic natin, meron ako gustong i-bring up na awayan ng dalawang vlogger. Mamaya, tatry ko lang kapag kaya pa ng oras natin ha. Basta, tawan-tawa talaga ako. Binabayaran ng bayan itong mansion hotel na ito ng Senado, gagamitin ko. Hindi nga para sa aking sarili, para sa aking pamilya. Parang gusto ko nga padala ng link ng Agoda at saka ng Booking.com. Baka naman makahanap ng ibang lugar na pwedeng tirhan doon. Kung ako yung senador, ako si Bato, mababad trip ako dito dun sa host ng ng 1PH. Pero may hahanap nila ako ng hotel tapos ng booking app, bibigyan nila ako. Sampal sa'yo yun. Senador ka, may pera ka, milyon ang pera mo. Hindi mo kayang i-book yung pamilya mo sa isang sabihin na nating hotel, mamahaling hotel. 'Di ba? Ang kapal ng mukha, no? Opportunista talaga to si Bato. Hayop talaga eh. Boom! baka Ang dami Pwede ka naman mag-Airbnb? Airbnb. Ayun, sinabi yan sa comment. Nakita ko kanina. Pwede na mag-Airbnb. Hindi marunong si Bato. Kapal ah. Di ba, Addictus Rex? Wala naman, di ba? Pwede ka naman mag-Airbnb. So, ayan, mga kaiksena ha. So, buti na lang, denied. Ito. Pakita natin to para isa-isa pang balita. Baka sabihin nyo fake news eh. Missing in action si Senador Bato de la Rosa simula pa noong November last year. Pero tila lilitaw na rin siya sa wakas. Yun lang, hindi sa Senado, kundi sa Baguio City. Bala kasing sumali ng senador sa isang shooting competition. Yan, diyan ko kasi nakita yung una eh. So, sabi dito ng bilyonaryo yung senador daw ang sasali talaga. Pero yung isa-isang balita, yung pamilya, sa pamilya ni Bato may sasali. Dito, si Bato ang sasali. Kaya naguguluhan ako Petition doon. Sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para humingi ng permiso na magamit nila ng kanyang pamilya
ang Senate Mansion sa City of Pines. Pero malabong mangyari ito. Napag-alaman ng Politico website na under renovation ang Senate Mansion. Hindi na pumasok ang senador matapos umugong na may arrest warrant na sa kanya ang ICC. Co-conspirator si De La Rosa sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD. Okay. Ngayon naman, mga ka-eksena, pumunta na tayo sa mismong topic natin. Sino ba? Di yung nag-iisang magnanakaw ng bansa. Boom! Sino? Di si Sara Duterte. Halika na, type action na. Ano meron kay Sara? Abangan. Yung mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Wag na kayong magpapilit. Ano ba naman, likes lang, pinagkakait nyo pa sa akin. Talaga ba? Wag nyo na ipagkait yan, So, tuloy natin dito. Asan ba? Wala, tuloy. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, mga ka-eksena, meron na rin akong bolang kristal. Aray ko! Oo, at ayon, eto hindi, mamaya play ko muna. Mamaya ako kayo babasa, lobat pa, charge ko lang yung bolang kristal ko. Actually, hindi siya bolang kristal Iba to. Wait lang. Yan. Charge ko lang ng konti yung aking mahiwagang bolang kristal. Ano ba? Hindi. Ano ba tawag dito? Ang aking mahiwagang dikya. Boom! Ayon sa aking mahiwagang dikya, meron akong revelasyon sa inyo mamaya. Abangan nyo yan, ha? Aray ko! Oo, promise. Okay. Totoo yan, totoo. Ito na, game. Yan. So, ito na nga yung trending mga ka-eksena ngayon na ang ingin ni Siopaw, tumitili na naman. Parang walang sinat, yan. So, dito mga ka-eksena, hiling na ipasubpina ang financial records at iba pa, patunay na walang sapat na ebidensya daw ang mga nag-file ng impeachment kay Sara. Bakit kaya? Tapos na ba yung 10 days niya? Hindi. Hindi kasama yung Sabado at Linggo, no? So, ito, pakinggan natin mga ka-eksena. Si Sara, umiiyak. Umiiyak na mga ka-eksena. Game. Para kay Vice President Sara Duterte, ang hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ipasampina ang kanyang financial record ay patunay na walang sapat na ebidensya para sa isang impeachment case. Wala daw ebidensya. Kaya nga nagkaroon ng sufficient in form and substance yung complaint sa'yo. At alam nyo kung bakit siya nagkakakahol si Sara at pinipigilan niya na maungkat ang kanyang mga bank accounts, records ng kanyang kaperahan? Kung bobo kayong mga didishit, kayo na lang. Imagine nyo na lang, pag samasamahin man nila, magkakapatid, yung kanilang pera, okay? Hindi Magtataka ka kasi kung paano nila na-afford yung pambayad sa abogado, ni matandang fentanyl na nasa portalet yung karton at yung pagpabalik-balik nila ng dahig, lalo na nung bago-bago si Digong doon na halos buwan si Sara at yung pag-uli-uli ng buong pamilya nila, ginawa nilang staycation ang dahig. Boom! Siyempre, hindi ganun kamahal. Sabi nga ng isang DD-shit na vloggers, hindi biro ang damit, hindi biro ang pagkain, hindi biro ang tutuluyan. At take note, may balita na bumili ng bahay doon. Sabi, di umano. Okay? So, di ba? Yun ay kailangang malaman ng taong bayan. Kailangan ng ating mga kababayan ang accountability and transparency nitong hayop na debuta na Vice President. Boom! Gitoy mo. Pati ang kahilingang paglipat sa kustodiya ng Kamara ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga, ikinabahala ng bise. Boom! Ikinabahala ng bise? Kinabahala niya talaga yan in real life. Kasi,
mahihirapan ng ipategi si Caramil Madriaga kapag nakuha na ng kamera ang kustodiya. Kasi hindi niya na magagalaw. Hindi na mapagtatangkaan ang buhay ng mama. Yun. Kaya itong si Sara Duterte, aligaga. At syempre, kapag natuloy na ang trial at tumestigo na si Caramil Madriaga, patay ka na ngayon, Sara. Eto na, mga kaiksena. Wait lang, i-ready ko lang yung yung aking mahiwagang dikya. I-ready ko lang, ha. Wait lang. Huwag kang gagalaw dyan. Yan. Wag, isang kulay lang dapat. Yan. Ay, umiipit. Yan. Yan, pwede na siguro to. Wait lang, ha. Naayos ko yung aking mahiwagang dikya. Di abot. Pwede na to siguro to. Ay, wait lang. Ay, nawala. Ako, maglolobat na. Yan. Wait lang. Yan. Ay, maglolobat na. Ayon sa aking mahiwagang dikya. Aray ko! Magalaw-galaw pa yan. Nalaman ko, ayon sa aking mahiwagang dikya, ang posibleng gawin at plano ni Inday. Sinong Inday? Si Inday. Inday Sayang. Aray ko! Wait lang. Yeah. Hanggat di pa nalolobat. Wait lang. Boom! Ang dami mong pautot. Wait. Ayan nga ang bago kong tag dito. Kuha na ng ating mga impormasyon. Yan. To, ayon sa ating, nilista ko na nga yun eh. Yan. Wait lang. Aray ko! Ayan. Ayan, ha. Totoo yan. Isang dikya. Gumagalaw-galaw yan. Buhay yan, no? Oo. Yan. Sige, game. Tuloy tayo. Mamaya. Babasahin ko na ang binulong sa akin na may wagang dikya. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing Edi ganito pala yun. So, pagka pumapabor talaga sa mga Duterte, yung isang bagay na kanilang gustong makuha, kagaya ba, gusto nilang may no, panahon ni Digong nagpapaimbestiga sila. 'Di ba? Yung mga senador na kaalyado ni Digong, nagpapaimbestiga sila. At kapag yung mga resource person o yung mga tao na gustong sabihin na sa korte na lang, at sinasabi rin kabaligtaran na wala kayong ebidensya, nagbibintang lang kayo. Ganon din yung ginagawa nila nun eh. Kung maaalala nyo mga kaiksena, pag sa part nila nangyayari, talagang okay na okay. Pero kapag hindi na pumapabor sa kanila, double standard ba? Diba? Bigyan natin kunyari example yung mga senador ni Sara. Noong mga nagdadaang mga Senate hearing, 'di ba? May mga tinatawag na testigo, may tinatawag na resource person. Kapag yung resource person o testigo nagsasabi na I invoke my right o kaya nasa korte na po, yung ganito, hindi na po ako magsasalita, nagagalit yung mga senador. Kasi, hindi naman kami nagbi-fishing expedition dito
Siyempre, kailangan namin malaman kung credible ka. Kailangan namin malaman kung talagang may katotohanan ng mga akusasyon mo. Ganyan ang banat ng mga senador ng mga Duterte, no? Ganon din dito, di ba? Dahil meron ngang sayong aligasyon, di ba? So, kailangan ng testigo. Ngayon, yung testigo, paharapin at doon magsasalita, kaharap mo. O nanumpa at nandun mismo sa ahensya. 'Di ba? O gaya ngayon ng sinasabi ninyo ng tawag dito. Ano bang tawag sa Tagalog nun? Kalimutan ko tuloy. Nakuha nyo mga kaiksena? Ano daw? Nangangagat po ba yung dikya nyo? Hindi. Nangahalik yan. At pag nahalikan ka niyan, magiging sirena ka. Aray ko! O, try natin. Diyos ko talagang mga double standard talaga itong mga hindot na ito eh. Ring daw na isa na namang fishing expedition. Oh. Si Akbayan Party List Nakakasawa na yan dahilan lagi ni Sare. Nakakasawa na yan kung hindi fishing expedition, political assassination, political kineme-eme, tanginamin mo. Kung paliwanag ka na lang, ang dami mong drama sa mundo eh. Diba? Diyos ko. Mahirap kung walang testigo, mahirap kung walang buhay na patunay dyan. Eh kaso meron. Ay nako. Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasabpina ng financial records ng bise para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o salary. Eto, pikit mata kasi dito yung mga didilis eh. Pikit mata sila dyan. Lahat. Kahit yung mga kaalyado nilang senador, kahit mga kaalyado nilang kung sino mang ulupong, pikit mata sila dyan. Kung tutuusin mga kaiksena, karapatan malaman ng taong bayan yan. Kasi noon pa lang, marami nang hihingi talaga ng salin. Hindi ni-report, ang daming kaduda-duda. Diba? Naging presidente yung tatay niyang ugok. Boom! Kaya wala na ngayon makaporma. Wala nang makahirit. Asa na yung ba't ganyan salin nyo? Ba't hindi nagtutugma? Saan galing yung mga pondong ganito? Ganyan. Wala na nakapalag. Kasi pagka pumalag ka, kulong ka, madidilima ka. Diba? Matik yan. Ipapakulong ka ni Digong. Ngayon, wala na si Digong. Diba napakalinaw naman at napakagandang mangyari para masupalpal mo Sara itong mga kongresista, masupalpal mo lahat na nag-aantay na meron kang katarantaduhan, may bank account kang galing sa mga drug lord, sa droga, mapatunayan mo once and for all, di ba? Halata kasi kung wala ka naman talagang pagdududahan sa mga kaperahan mo, ba't ka natatakot? Ikaw direct, sige, gusto silipan tayo eh. Silipan tayo ng bank account. Gusto nyo? Magkaalaman. Aray ko! Hindi kagaya ng mga ibang vlogger dyan, mga igit-igit dyan, Sapatos, 80,000. Diyos ko. Siguro, hindi rin. Kahit nasa Korea ako, hindi ako bibili ng halagang 80,000 na sapatos para lang sa makasabing mayamang ka. Yak. Kaysa naman umigit-igit ka dyan. Diba? Okay na ako sa tig 1.5, 2.5, 3.5, hanggang ganun lang, okay na yun. Kung nasa Korea pa ako, kaso wala na sa Korea, pwede na ako sa mga tig 500 lang na sapatos. Yan. Diba? Tuloy natin. ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI. Kayo, mga didilis, ayaw nyo malaman kung talagang may katotohanan yung sinasabi ng amo ninyo na wala silang ninakaw? 'Di ba? Transparency, gusto nyo? 'Di ba? Gusto nyo malaman katotohanan? Ba't di simula ng amo mo? 'Di ba? 80K po, Ma'am Jessie G, sapatos daw. Yung 80K na yun, itatabi ko yun, ipunin ko, bili ko sa sakyan yun. Kung hindi yun, bili ko ng lupa yun, ipunin ko yun, ilang taon. Diba? Tapos pataya mo ng apartment, di okay na. Diba? Ganon. Kagawin mo dun sa sapatos. Mayaman, tas ang bahay mo naman,
dingding o ano ba to? Sementado nga, hindi pa palitada. Tapos yung sahig mo, lupa. Ano yun? Boom! Di ba? Anong sapatos yung 80K? Hindi ko alam. Ano, gani? Kung ano yung gawa sa ginto? Ay sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, as a dating House Speaker. Bilang tugon sa bise, ipinaliwanag ni Jokno na malinaw sa kanyang mosyon na layo nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee on Justice ang trabaho nitong pag-aralan ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte na sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Kaya sabi niya, ang impeachment daw ay isang political attack. Boom! Ang bogart talaga dito, no? Ayun lang ang lagi niyang panagot o pansagot, pansalag. Political attack, political persecution, political assassination. Lintik na pagmumukha yan. Aray ko! Di ba? Sapatos ka, igit tayo sa price. Tuloy tayo. Para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interests. Sagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte, magkaiba raw ang ginagamit na standards sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basehan ang reklamo. Tsaka wait lang may naalala ako, singit ko lang tong Chika Bells. Parang totoo ba yun na, correct me if I'm wrong, sigurado mas updated kayo sa akin, hindi ako nakapag-live ng isang araw Totoo ba na may utang yung asawa ni Luistro kay Sara Duterte? 80 million daw ba? 80 million? 8 million? Di ko alam. Totoo ba yun? Pakikomento nga dyan. Gusto ko lang magsalita ng kapiraso dun. Oo. Dali, i-comment nyo. Magkano? 80 million? 8 million? Totoo ba na may utang ang asawa ni Kong Luistro kay Sara? Sa asawa ni Sara pala, sorry. Sa asawa niya. Hindi totoo. Ba't sabi po, may nakita kasi akong video ni Luistro Sabi po kasi mismo ni Luistro yata, parang inaamin niya na meron malditang lola. May nakita kasi akong video, kaya Ngayon, ako naman sasagot. No, sasagot ako Hindi ko pa napapanood ng buo yun yung issue nila. Pagpalagay na natin totoo, 8 million. 8 million utang ng asawa ni Luistro kay Sara. Ganon. Ang usapin na meron ngayon ay patungkol kay Sara, tungkol sa kanyang mga ginawang hindi maganda, mga anomalous kineme-kineme, 'di ba? Tapos ang ipambabalik mo, ikaw nga may utang nga yung asawa mo na 8 million. Boom! Halak ka. Meron sa yung issue patungkol sa usapin ng public service o pagiging vice president. 'Di ba? Kagaya ng tangkang pagpapatay, mga pagwawaldas ng pera, at kung ano-ano pa. Tapos ang ribat mo, ikaw nga, yung asawa mo may utang 8 million Boom! Hindi. React lang to. Kunyari, pagpalagay na natin totoo tapos sakyan na natin yung niya. Kunyari lang to, bibigay lang ako ng opinion ko. Kayo naman pinagpapalagay ko na nga na totoo yun. Di ba parang napakabatang isip, parang, hindi pala parang, batang isip, no? Ang hina talaga ng utak. Ang hina. Hindi, sabi niya, after niya sabihing pahingi ng billing, at nung time na yon di na registered ang law office nila. Hindi, ano nga po ang sinasabi ko? Kunin natin yung sabihin na natin ni Sara. Pagpalagay lang natin. Ang punto ko, yung rebat niya ang layo. Para bang nagtatanungan ko itong, what is science?
Sumagot yung kaklase mo. Galing. Ma'am, science is kemi, ganyan. Tapos nakita si Direk. Ikaw, Direk, what is science? Ha, ma'am? Ako po? Oo, ikaw, anong science? Ma'am, yung asawa niyo may utang sa amin. Yung asawa niyo may utang sa amin na frozen food. Ilang buwan na yun? Magkano din yun? 10,500. Na personal, wala sa hulog, di ba? Asan ka? Asan ka? Ha? Lintik na vice president yan. Lakas ng tama talaga eh. Ay, nako. Yung mga DD shit naman, woo! Mga tanga. To disagree to that. There is sufficiency in substance if there is recital of facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. On step 3, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. So, we cannot say na the committee was erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Jokno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagpakilala noong bagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at pagdalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Sabi ng bise, nakababahala raw ang kahilingang ito. Kahit kailan talaga, walang kasusta-sustansya itong sinasabi ni Sara lagi. Di ba? para mabawasan ang pagtaas ng ating gasolina at transportasyon. Bawasan natin ang pagka-carpooling at bisikleta. Halak ka. Bobo. Na ayon sa kanya ay pagbibigay ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi Special treatment. Eh yun, literal eh. Literal na meron talagang nangyari. Insidente na tangkang balak siyang tapusin. Diba? So ano kailangan mong gawin? Di umaksyon ka na. Direk, yung paano yung mga 18 cowboy daw? May tangka daw sa buhay. May tangka sa buhay? Pakita nga nila, asan yung mga threat nila? 'Di ba? Ganoon lang 'yun. Pag wala yung mapakita diyan, kaya lang direct baka magpakita naman 'yun. Syempre, magaling si Mike Defensor gumawa ng kwento tsaka script. At least, gumawa muna sila. Hindi, daldal kayo na daldal. Pag hininga, wala pala. Sabi ni Luistro, ang korte ang may jurisdiksyon kay Madriaga dahil nakabilanggo ito ngayon para sa kasong kidnapping. Kailangang hingin ang permiso sa korte para makuha nila ang kustodiya nito. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. Kita mo si Sara, no? Aligaga kaagad, oh. Hindi nyo muna niya naiisip. Hindi naman kayang gawin kaagad-agad yan ng kamera. So may proseso pa rin. Si Sara nag-iiyak na kaagad. Gusto nyo na ba malaman kung anong nilalaman ng aking maywagang dikya? Naku, nawala na yung ilaw. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court, no? Because the jurisdiction is with the court. May hanggang Lunes si Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa impeachment complaints. Ang House Committee on Justice naman nakatakdang magpulong sa Miyerkules para pag-usapan ang mga paghahanda para sa posibleng pagsisimula ng hearing proper sa April 8. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Okay, so ito na mga kaiksena. Pakita ko na sa inyo ang nilalaman at mensahe ng aking mahiwagang dikya. Yan. Ayon sa aking mahiwagang dikya, mga kaiksena, si Enday, okay, sabi dito, makikita mo si Enday panay ang promote for presidency. Nangyayari ba? Nangyayari ba? Correct? Sabihin nyo sa akin ha.
Sabihin sa akin kung oo o hindi. Yan, ito. Dito kasi yung ano ko, yung may wagang dikya ako, lobat pa eh. Charge ko pa. Kaya gaganyan-ganyan natin. Yan. Si Enday Panay ang promote ng kanyang presidency. Lalo na ngayong papalapit ang impeachment. Yan. At ang sabi pa ng aking maiwagang dikya, mga kaiksena, once na magsimula na ang impeachment trial kay Inday, siya daw ay may planong mag-resign. Aray ko! May plano siya mag-resign para unahan at kapag nakalusot ang request ni Jokno tungkol sa mga bank account. May wagang dikya, magpakita ka. Oh, ayan. Lobat, naka-charge pa. Ang may wagang dikya. Ayon sa may wagang dikya, uunahan ni Sara once na makatapos o makapasa ang request sa subpina ng mga bank accounts at lahat ng kanyang kaperahan. Sorry. Mali. At magkakaroon, ayon sa aking maiwagang dikya, magkakaroon ng isang PR company. Direct to ba yan? Sabi na maiwagang dikya, magkakaroon ng PR company na nagkakahalagang 100 million pesos. Wow! Para mag-press release ng kaliwat kanan at gumawa ng kung ano-anong project kunyari ni Sara. Nakikita nyo na ba kung ano yun? Nararamdaman nyo na ba mga kaliwat kanang pagpapakita ng kung anik-anik ni Sara Duterte? Kagaya na lamang yung programa ng mga banatae. Ano yung sabi nila doon? Ano yun? Tapang at ano daw? Tapang at malasakit? Tapang at malasakit. Hindot. Ulitin ko. May binayaran at magkakaroon ng isang PR company na nagkakahalaga ng 100 million. Ayon sa ating maiwagang dikya na gumagalaw pa, buhay na buhay. Para mag-press release lang ng mga kaliwat kanang mga pinagagawang proyekto kuno ni Sara Duterte. Wait lang kasama na ang mga pagsimba-simba ni Sara sa mga iba't ibang lugar ng simbahan. Nagpapakitang tae. At syempre, kaya siya natatakot. At ayon sa ating maiwagang dikya, gagawin daw nila ang lahat upang mawala sa landas si Ramil Madriaga. Totoo ba yung sinasabi mo, Direk? Sabi ng dikya. Yan muna ang hatid ng ating maiwagang dikya, mga kaiksena. Aray ko! Ay, nako. Wala akong sinasabi Basta mag-analyze na lang kayo. Binigyan ko lang kayo ng isipin. Ayon sa maiwagang dikya. Sa tingin ninyo, mga kaiksena, posible ba? Posible bang tumama ang aking maiwagang dikya? Pakisagot lamang ng maayos. Ang mahilig pang magreklamo direct yung mga nakakatanggap ng 4-piece. Sa tingin niyo, mga kaiksena, posible ba yung mga sinabi ko? Ayon sa aking maiwagang dikya. At dahil dyan, merong sagot. Si Ronald Diamas, mga kaiksena, tungkol sa kakapalan din ng muka ni Sara Duterte at talaga namang kinakabahan na si Sara kay Madriaga.
Well, natawa kasi ako na kay Vice President Sara, parang kino-contradict niya yung sarili niya. Oo. May Paano ganito po? siyang posisyon the other day, tapos ngayon may iba siyang posisyon tungkol kay Madriaga. So, ano ba talaga ate? Ano ba talaga ang posisyon mo kay Madriaga? No, okay ba sa iyo na siya ay gamiting witness? Okay ba talaga siya na i-secure ng house? No? Parang dito sa parang itong banat niya kahapon ba 'yon? Pinanatan niya sila Congressman Chel Jokno nung humihingi sila Chel Jokno ng new evidence tungkol para dito sa impeachment. No? Ang sabi niya, fishing expedition. No? Fishing expedition Parang daw ito. kulang daw ebidensya. Oo. Eh di ba mga kaiksena, sa korte naman, hanggat meron kang pwedeng mailabas, maidagdag na ebidensya, ilabas mo. Boom! Di ba? Buksan mo, papasukin ako. Di ba? Tama, mali. Kahit sa namang korte, kahit sa namang paglilitis, hanggat meron kang may papakitang mga ebidensya para lalong mapatunayan ang iyong mga sinasabing aligasyon, akusasyon, bintang, tatanggapin ng korte yan as long as yan ay hindi fabricated, yan ay hindi peke, yan ay hindi AI. Di ho ba? Boom! Bakit parang hindi abugaga si Sara mag-isip, ano? Nung una naman, sabi niya, ilabas na lahat ng ebidensya na dapat ilabas. Dahil haharapin ko lahat yan. Tapos ngayong humihingi ng new evidence, fishing expedition daw. Salen So, tsaka baka- bank records. Yes, dahil mukhang kinakabahan siya dito sa bank records. Of course, kinakabahan siya kay Madriaga. Dahil mukhang maraming alam. No? Pati ako, nagulat sa dami ng alam ni Madriaga. Pero mas kinakabahan siya dito sa bank records. Oo, kakabahan talaga yan. Kahit ano kasing kwenta mo, mahihirapan ng accounting dyan eh. Kahit sabihin mo mag-arkila ka ng 20 accounting o 100 ng accountant pala. Accounting tuloy. Accountant. Boom! Diba? Hindi kakayanin nilang pagtugma-tugmain yun eh. Gagawa na naman sila ng panibagong Mary Grace Piatos niyan. Aray ko! Diba? Dahil pwedeng gawin ito ng ombudsman in the service of the SALN issue. Paano para malaman yung SALN niya kung totoo talaga, dapat pabuksan ng ombudsman sa AMLA yung kanyang mga bank accounts. Tama. Ito mga bank accounts na matagal nang sinasabi ni Trillanes at ni former Deputy Ombudsman Carandang na ang dami, ang laki, in their billions at nanggaling sa mga alleged drug lords and pogo lords. So, ang sabi ni Sara, di ilabas nyo. Dati, sabi niya, ilabas nyo. Ngayong ilalabas, ay ayaw naman niya. So, dito siya kinakabahan. Yeah. Dahil pwedeng maging game changer ito, Oo. Kung totoo yung sinasabi ni Trillanes, ni Deputy Ombudsman Carandang, na itong mga hundreds of millions, even billions na pumasok sa bank accounts ni Sara at ng kanyang asawa, no, si Mads Carpio, ay totoo na galing sa mga drug lords. Pero kahit hindi galing sa drug lords wala sa salin mo Ang salin ni Sara is 80. Magtataka pa ba tayo, di ba? Idol nga ng mga didilis yan. Tapos si Marcoleta. Basta, ang sabi sa akin, wag ko daw lamang i-disclose yung kanilang pangalan. At tanawin ko daw na yun ay utang na loob. Boom! Marcoleta, Sose. 55 million No, mukhang malayo dun sa alleged na laman ng kanyang bangko. So talagang kakabahan siya. Lalo na 54 ang bumoto na congressman sa Justice Committee na yung articles of impeachment are sufficient in form and substance. 54, isa lang ang hindi. Si Suntay. si Congressman Suntay. Imagination. Halak ka. Congressman Imagination. Perfect imagination. Si Congressman Imagination, si Congressman Suntay. So, ayun, mga kaiksena, maliwanag. Ngayon naman, ituloy ngayon natin yan dito, Direk. Saan? Dito po sa ating susunod na, wait lang
doon sa 18 koboy. Ayon mismo mga kaiksena, ha? Wait lang. Ayon mismo, kay Ombudsman Boying Remulla, sablay na ang script ng 18 Marines. Okay? Ulitin ko ulit. Uunahan ko na yung mga bagong pasok. Okay? Baka bukas bigyan natin ng reaction to, ha. Yung 18 koboy, in-interview ng mga banatae at doon nagsasalita. So, ako talaga duda. Hindi mo kailangan magsasalita doon, okay? Kung talagang totoo ang iyong sinasabi at gusto mo magkaroon ng hustisya. Kung hindi, sa korte. Di ba? Yan din ang hiling ng mga Duterte noon at mga kaalyado nila at mga senador na Duterte. Lalo na sa panahon nung kay Kibuloy. Kailangan daw, huwag daw sa social media dalin. Huwag daw basta magsalita sa social media kasi hindi daw yan ang tamang proseso. At wala daw dyan, tawag dito, hindi ka nakapag-oath. 'Di ba? Kahit sabihin mong nasa TV ka, naka-live ka, pero kung hindi naman totoo sinasabi mo at puro ka lang akusasyon, mahirap paniwalaan yan. 'Di ba? Ayaw paniwalaan ng mga DD shit yung nangyayaring pagsasalita ng mga biktima patungkol kay Kibuloy, wag daw daanin pa sa Senado. Isipin niyo mga kaiksena. Pero ngayon, ang propaganda ng 18 Marines, kuno na koboy, sa social media lang. Take note, ang nag-interview ay yung mga grupong banatae o bayaderos. So, malamang scripted. O, ito na. Ay indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Saliba Refran. Wait lang. Uwang B, host direct, tanong ko lang. Totoo po bang pupunta daw sa South Korea si Marco Beta? Mag-birthday rally daw ang mga DDS sa Yewa, malapit sa Catholic Church naman. Tapos nandun si Marcoleta kung totoo? Ang lala talaga, ang lala. Ang lala. Wala naman na ako sa wala na ako sa South Korea eh. Tsaka karamihan ng mga kakilala ko doon, mga bobo. Bakit? Mga didilis eh. Boom! Kaya wala akong alam mo, gamit na gamit talaga nila ang Yewa Catholic Church. Ewan ko. Maraming bida-bida dyan sa sa South Korea, mga piling. Pero pag tanungin mo naman kung anong mga pinaglalaban tsaka ginawa nung idol nila, wala. Tanga-tanga din. O, eto na. Tuloy na tayo. Wala akong alam dyan. Di ko alam kung tuloy. Gagawin ni Marcolete, babakasyon din. Game. Refran. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. So mga kaiksena, panahon ni Digong. Panahon ni Digong at wala pa si Pangulong Bongbong Marcos. May eksena ng maleta-maleta issue. Direk, paano mo naman nasabi yan? Paano mo napatunayan? Direk, walang video. Sinadya ko talagang walang video. Bakit? Bago ko ipakita yung video na yun, mga kaiksena, pupuntahan muna natin ito. Wait lang wait lang. Wait lang. Saan na ba yun? Nawawala. Wait lang Ito. Pupuntahan natin yung kay... Kasi binubura nila yung Yan, wait lang May papakita ako sa inyo na video. Ito to. Bago lang. Nako. Yan. Nako.
Ang dami talagang lumabas ngayon na mga kasinungalingan ni Sara. Ito, to. Yan. Ay, hindi. Dito na lang. Para may caption. Congressman Zaldico, Congressman Romuald. Yan. Okay? Wait lang ha. Lagay lang natin. Yan. Sorry. Hindi kita. Baguhin natin. Yan. So, dito sa mapapanood nyo mga kaiksena ay ito ay patungkol sa maleta issue. Okay. Yan. Okay. Cut. Tapos, pasok natin. Saan na yun? Hindi yan. Wait lang ha. Ito wala. Ayun. Ito mga kaiksena. Ulitin ko ha. Maleta issue. Sara Duterte. 18 koboy. Pakinggan nyo to. May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin. Ngayon, balikan na ngayon natin si Sara. Okay? Pupuntahan natin si Sara. Sara, pakita mo sa amin ha, parinig mo. So, sinasabi dito ngayon ni Pebbles, mga kaiksena, bagong pasok na balita. Sa sobrang kabobohan, yan. Vice President ng Pilipinas, pinatotohanan ang nilabas na statement ni Ombudsman Boying Remulla na panahon pa ni Lord Velasco ang maleta issue. Yan ang sabi. Okay? Sinabi niya na bago pa man sila maupo sa pwesto ay alam na niya ang maleta issue. Ang tanong, sino ang presidente bago sila maupo ni Pangulong Bongbong Marcos? Sagot! Boom! Sagot! At bakit biglang napasok yung Okada issue na luggages na kinalat nila sa social media para siraan si Speaker? Ang isa pang tanong, ng taong bayan ay saan ninyo ba talaga ay kinokonek si Kong Martin? Sa Okada o sa maleta? Nagkarambol-rambol na ngayon. Balik tayo mga kaiksena dito. Ngayon, si Sara mismo magpapatunay sa atin sa sinabi ni Boying Remulla. Paano yung direct? Sige nga, parinig nga kami. Ito, paparinig ko sa inyo. So, yung maleta issue, matagal na. Hindi ho sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tang-inumin nyo, mga didilis, makinig kayo. Allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Halak ka! Aray ko! Dahil sa sobrang talino ng Vice President nyo, dinilaglag niya yung sarili niya, pati yung tatay niyang karton na nasa portalet. Boom! Kaya pa, sige, tuloy natin. Wait lang, piplay ko. Allegations of bags. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases. Halak ka! Hindi naman kami may sabi niyan eh. Hindi rin naman edited video yan. Puntahan nyo dyan panoorin nyo ng buo dyan. Diba?
Kaya kaduda-duda talaga yan, 18 na yan, 18 koboy. Hindi, 8 nga lang eh. Babawiin niya rin yan, direct sasabihin niya, joke only. Hindi, isa pa. Baka sabihin eh, ini-edit eh. Walang edit dyan, oh. Allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Halak ka. Diba? Bubahayla eh, no? Nadulas siya. Matagal na eh. Diba, Sarah? Isipin, baka sabihin niya, direct, yung daw pagpasok pa lang, bago pa lang daw sila pagpasok. Oo nga, kaya nga. Sa tingin mo, bago pa lang pagpasok, naaprobahan na kagad yung budget. Bago pa man makaupo yan, umpisa pa lang, pirmado na dinigong yung budget nung para sa taon na yon. Tama po ba, mali? So, yung budget na yon, naipakalat na. Boom! Kung ano man budget yun para sa DPWH, na parte-parte na. Tama po ba? Oh, tama po ba, mali? Kaya kahit ano pang palusot ni Sarah dyan, hindi ang sinasabi ko yung bago pa lang kaming nakaupo, yung pagpasok pa lang namin. O kaya nga, ang tanga, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, kailan nila ginawa yung unang deliberation o pagpirma niya ng para sa budget ng bansa para sa lahat? 'Di ba? Ilang buwan pa nga nag-establish at kumuha ng mga sekretary. Tama ba, mga ka-eksena? Kaya hindi mo pwedeng maninlang tao dito. Yan mismong sinasabi mo na yan sa panahon talaga ng tatay mo. Ikaw na may sabi. Tanga-tanga talaga eh. Halak ka. Oh, tama, mali. Boom! Kakaawa naman tong idol nyo. Lagi na lang nilalaglag yung sarili. Nakakainis. Diba? Paano mangyayari yun, Sarah? Kahit magpalusot ka rito, wala ka, tumbling ka. Oh. Diba? Yun na nga eh. Alam niya na yung galawan. Kasi nga kay Ramil Madriaga pa nga lang eh. Yun palang campaign eh. Di alam niya na. Diba? Nagets nyo? Yung magsasalitang Ramil Madriaga, kailan niya pa yun, tao? Isip pa nga lang, diba? Oh. May ganun na. Nagbibigay na. Nag-aano na si Ramil. So sa kanya talaga, alam niya na yan. Boom! Boba. O, tuloy natin. Di ko na... Sige, tuloy. Meron pa ba? O, tuloy natin. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil Dahil na-booking na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga issue ng DPWH. Tama? Aray ko! Tuloy tayo. Huli ka, Balbon, di ba? witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases. Nag-isip pa siya eh. Baka maiba yung masabi niya eh. Iisip niya, ano ba? Paper bag, maleta, suitcase. Suitcase na lang, suitcase para sosyal. Na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware. Allegations of bags. So dito, mga ka-eksena, kaya sabi ni Pebbles, ano pa talaga ang issue nyo? Sabi nyo, Okada. Tapos sabi nyo naman, suitcase dun sa etong issue ng Saldico. Hindi nila maintindihan kasi nagkokontrahan yung gusto nilang ibato. O sige, pag sinabi nyo tungkol sa suitcase kay Saldico, so yung Okada, fake news. Hindi totoo yun kasi malabo mangyari. Ay, hindi. O sige, kung sakali naman sa Okada.
So, etong sa saldi ko, fake news. 'Di ba? So, nagkakagulo-gulo na ngayon yung script nyo. 'Di ba? Kasi totoo lang mga kaiksena, talagang ano nakikita mo naman pag may target talaga sila Ganun kaso nagkakandaleche-leche na sila. 'Di ba? O, balik tayo ngayon kay Ombudsman. O, Ombudsman, kayo na ulit. Yan. Tarayan nyo ng bonggang-bongga. O, ito. O, okay. Pasok. Dito. Yan. That this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, dun pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. May manipulasyon. Sino yung nagmamanipula? What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Maliwanag dito mga kaiksena, sinasabi niya, playing with facts. Pansinin nyo kung yung sinasabi ko na live kanina ng 18. Kasi siyempre pag umattend doon si Defensor, dumattend doon si Balingod, ma-obvious sila lalo. Kaya kanina, pwede ba naman yun? Ini-interview yung kliyente mo, wala yung abogado. Wala doon sa Tapos wala din si Defensor. Tila baga umiiwas, naghuhugas kamay ang mga hindot. Pero di dapat, lagi ka nasa tabi mo bilang nasa tabi ka ng mga kliyente mo pag may mga ganyang sagutan kasi pwedeng umawat ka kung halimbawang, teka. Kaya nakakaduda. Sa NBI bawal interviewin isa-isa, nag-aalangan, pero doon sa statement na ginagawa kanina sa live ng mga banatae, okay lang. Nakuha niya yung logic doon. Pagdating sa mismong ahensya na nag-iimbestiga para malaman ang credibility at katotohanan na sinasabi ng bawat isa, ayaw, may pagdududa, pinipigil, pero sa interview sa Facebook, social media, with banatae, pwede, okay lang. Ang galing Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino? It's a very reliable person telling me that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So, tama nga yung sinabi ni Sara, Wait lang Sara, ano nga ulit yun? Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Halak ka. Ang galing Ang galing talaga, ang galing. Tuloy natin. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not Pero syempre, tatanggi yan. denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. Hala ka, Mike Defensor.
Mike Defensor. Oh, 'di ba? Ba't wala ka? Ba't wala ka sa interview? Direk samba kasi 'yun. Hindi, papakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Puntahan natin yung yung, anong tawag doon? Banatae. Ayan, to. Wait lang kanina lang. Saan na yun? Kanina, pinapanood ko yun My strength. My strength. Kung si VP Sara, Ayan. nung siya ay secretary ng department. Ayan, wait lang, papakita ko sa inyo, eto. Tamo si Oli, mukhang manyakis talaga, Boom! Manyak ang dati yun, ini-imagine pa yata yung katabi niyang kalbo. Boom! So, dito, makikita yun. Hindi ko na muna paparinig sa inyo. Re-reaction na natin to bukas. So, nagkaroon sila ng interview. Yan. Tingnan mo, ang bilis niyan. Meron na silang putol-putol kagad. Ano ba yan? Okay, dyan. Meron na silang putol-putol kagad na segment ng tanong. Ayan, Ayan, pati si Roque. Ay, hindi pala. Saan na yun? May mga naka-ready na sila. Ayan. Kanina po yan. Sige nga, sample direct. Po, sir. Hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Anong masasabi niyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin, Papaniwalaan nyo tong interview na to? Yan. Yan, pagmumukha niya, papaniwalaan nyo yung mukha niya. Ano ba to? Grupo na yan. Yan, Kita nyo? Ay, nako. Marami pa yan. Takot kayo? Wait lang. Asa na yun? Ano ba yan? lumutang Wala. Mamaya na lang natin yung tuloy. Balik na tayo kay Boeing. Yan. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Hindi direct. Mukhang scripted na scripted talaga yung mga tanungan. Leading talaga yung tanungan nila. Obviously. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Boom! Malinaw. O ngayon mga kaiksena, gusto nyo bang pag-usapan natin sinasabi kong dalawang vlogger? Sa gustong pag-usapan natin at isingit yung issue na yan, taas ang kamay. Press 1. Sa mga ayaw, press 2. Dali. Bago tayo magtapos, kung gusto nyo isingit natin pag-usapan, sino ba yung direct? Basta, bahala kayo manghula pero tanong lang. Gusto nyo bang pag-usapan natin yung issue ng dalawang vlogger? Press 1 sa gusto, press 2 sa ayaw.
Mga marites talaga din to eh, no? Mga marites talaga kayo, no? Ay, nako, ito talagang mga taon to. Ay, saan na ba yun? Wait lang hinahanap ko lang. Wait lang. Saan na to? Yan. Ay, DJ Byron, magandang gabi Wait lang Ay, wait lang, may nahanap lang ako. Aha. Saan na yun? Ito. So what if tinuod nga labandera? Hindi ikaw, wait lang. Saan ba kasi yung pangalan nun? Wait lang hinahanap ko lang Ano bang pangalan? Tama ba yung search ko? Grabe, dami marites Gustong gusto talaga nila yung chismis na yun Ayun. Tama ba? Ayun ba yun? Wait. Nawala. Ay, huwag kayo mag-alala. Hinahanap ko. Nandito lang yun. I-save ko naman yan Yan. Ayun. Ito. Ang tagal. Naglo-loading. Ayun. Ito. Wait lang May pagmumukha kasi nun. Okay, game. Game. Kasi naman loko-loko kasi ito Mang Pandoy, maraming salamat Busy lang. Ready na kayo? Game. Aray ko. Anak ka. Ayun. Sinong gumawa nito? Ano ba yan? Nakakaloka naman. Sino bang gumawa nitong picture na to? Bastos nyo naman. Siya baka hindi pa nakasubscribe kay DJ Byron. Paki-subscribe nyo Subscribe, support niya pati Facebook page yan. Magulat naman ako dito. Grabe, nakakaloka naman. Akala ko, takinak sa puso. Magugulat yung pagtingin mo, nakaganyan sa'yo no? Dere ka na yan, ba't ganyan? Hindi. Kasi meron ako napanood na dalawang vlogger. No, isang BBM, isang DDS, okay? Kaya lang sobrang tawa ko at sobrang napapamura. Oo, bakit meron? Aray ko. Okay. So, ito kasi issue niyan, meron lang re-reactionan. Yung vlogger na to, tsaka to. Aray ko. Yan. Siya. Siya yun, siya. Okay? Tapos, ito. Yan. Kilala niyo yung vlogger na yan? Ayan, yan. Di ba BBM yan? To? BBM to, di ba? Okay. Ano issue, direct? Wait lang, andito ba yon? Yan, papakita naman natin Saan na ba yon? Dito ito na lang. Yan. Yan. So, ito kasi ang issue niyan, mga kaiksena. Yung isang BBM vlogger, okay? Nag-post siya nung anniversary ng pagkakakulong ni Digong na ito, nagpa-print siya ng sarili niyang cartoon. Tapos, may cake yan para anniversary nga. Pero wala yung nasa taas na mga kolokoy. Kasama sa picture dyan yung vlogger na BBM. Okay.
So, galit na galit na galit ang mga didilis at etong galit na galit siya mga kaiksena. Oo. Talagang parang lalabas yung kaluluwa niya sa bunganga. Boom! Sobrang galit niya. Hindi ko makita kasi yung niya yung video niya hindi ko na-save Pero, ano ba to? Ano to? Wait lang Ano ang pangalan nun, di ba? Eloy Burgis yun. Hanapin ko lang Eloy Burgis. Ay, wala. Ba't wala na? Ano yun, nakablock ba ako? Ay, hindi. Ewan ko. Wait lang Wait lang. Ito to. Ano? Ang 18 Marines, sabi sang gunggong ulo. Wait lang, ang sakit sa bunganga Wait lang Saan na yun? May nakita akong bagong video Saan na yun? Wala tuloy. Meron lang tayong Ito. Saan na ba yun? Lintik na yan. Kasi naka-ready na yun Nawala tuloy. Nag-reloading Uy, ang ganda. Nawala tuloy. Wait lang Nawala. Wala kasi sa ko Sayang. Ay pala. Akala ko ay pala yun. Ang dami naman. Saan na ba to? Ito. Paper kami ang iyo di puta, kabawal. Mang-akusar ka. Ito to. So, game. Sorry pasensya na. So, yung isang BBM vlogger, sabi ng mga DDS, binalahura daw si Tatay Digong nila. Aray ko! Binaboy daw kasi pinaprint pa daw, nilagyan ng french fries sa ilong, tapos may cake, tapos yung isang BBM vlogger na kanina, nagpa-picture yun. Ewan ko lang, di ko makita. So, eto, pakinggan natin mga kaiksena Agusang bilatsing iloy, duwag! Bardagulan ng iyo di puta. Umiyak ka na ngayon, kaso-kaso, bilatsing iloy. Ang totoo nga talagang gabardagulan, wala ga kaswanay. Hanggang maubos ang dugo natin dito. Dagulan lang, kaso-kaso. Mabubo, bilatsing iloy, mabuti nga makaso ka sa akin para magastusan kang gago ka. Bale, nilapastangan mo ang aming ama, ang aming presidente. Itong ginawa mo sa matanda nga 81 years old, ang putang ina ka. Dapat kagidyat, dapat gid sa'yo kung ako lang binong if I were to decide, bilatsing iloy. Mabigilante kung ni sa kanya, inusnos kung ni sa kagi. Ipalutawon ta ka to sa may di na gani sa Taal Lake. Ang dapat talaga sa'yo, ginabugbog ka. So bali, ginanito mo ang tatay namin, ang bilatsing iloy mo nga bastos ka. Tapos nag-retaliate kami, pinaglaban namin si Duterte, mang-akusar ka. Pakyo! So anong sabi ngayon sa mga nakarinig? Nga ang nakakita kasi nag-viral to, anong sabi nila? Hindi naman kami talaga gakaso-kaso Karapatan naman na mga Pilipino to say what they want to say, pero hindi na niimuya karapatan, bilatsing iloy mo. Wala akong nilagyan french fries, bilatsing iloy sa kaaway natin. Hindi ko sila nilagay sa kabaong, hindi ko pinagtripan ang kalkulangot mo nga presidente. Hindi ko nilagay sa tangkal ang bilatsing iloy nga si Romaldes. Kahit pa si Auntie Claire, hindi ko nilipastangan ang picture ni Auntie Claire. Gago.
Pero ito ang diputa ka, this is the best you can? And you think ang mga Duterte bilatsing iloy nga mga loyalista tatahimik? Kung hindi ka bigagong diputa, babalo ka na, pustiso ka pa, kikiun. Subali, okay lang diputa ka, bastusin mo ang mahal naming presidente, putang ina ka. Akalain mo ginanito mo ni minsan. Wala akong ginago nga picture sang kalaban nga oposisyon. Binastos mo, kaging pasipat. Anong point, Direk? Pinakita ko lang sa inyo, mga ka-eksena. Sabi niya, okay, salamat kung halimbawang hindi ka kagaya ng mga DDS na gumagawa ng kababuyan sa mga litrato, video, posting, pero yung bunganga mo hindi bastos. Okay, sige. Salamat po at hindi kayo ganun kagaya ng iba. Pero, di ba DDS ka? Aminado naman. At maraming mga kagaya mo na balahura, baboy din. Yan ba naman, napakaligalig naman ng ako ng maraming GC na yan. Oh. So, dito pinapakita mga ka-eksena na nagagalit siya kasi nagkaso daw yung BBM. No, nagkaso. Kasi, ito na sa pagkakaalam ko at nakita ko kasi, naglabas siya ng picture ng tatay. Tatay ng BBM vlogger. Tapos marami siyang sinabi na, o yan, pustiso, ganyan. At pagkatapos, correct me if I'm wrong, pati yata yung anak at yung asawa ng BBM vlogger, ipinost, nakapost. Correct me if I'm wrong kasi yun na nakita kong post eh. Yung kung siya talaga yun. Ang punto rito, nung kayo, hindi na ikaw, pero syempre dahil DDS ka, so labit-labit mo rin yung pagiging DDS nung iba, 'di ba? Mga ka-eksena, gaano karami at gaano kalala ang nakikita nating pambababoy kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Risa Marcos? Meron bang nagsampa ng kaso dun sa pamilyang sa inyo? Wala, 'di ba? Pero bakit ikaw, nung si Digong na ang ginanyan, umiiyak ka? Diba? Oh. Dapat ang banat mo, dun, diba? Dapat doon lang sa level ng kung ano yung tulad niyan, nagbanata, nagbabuyan tungkol binaboy niyo si President Bongbong Marcos, bumawi yung isa. Oh. Di doon kayo maglabanan lang, hindi yung kayo yung unang umiiyak eh. Bumawi lang nga kung tutuusin tong isa eh. 'Di ba, mga ka-eksena? Tapos yung lumalabas na sa bibig niya, malala na. Doon sa sinasabi ng vlogger na naggawa ng naglagay ng French fries kay Digong at nagprint pa ng standee, hanggang doon lang, nang asar lang ganun. Pero wala nang sinabi pang kahit anong kababuyan tungkol sa'yo, wala nang kahit ano pang, di ba? Kung tutuusin, nag-trending siya, hindi dahil sa ikaw yung kinontent niya. Nag-trending siya dahil dun sa post na yun. Pero, maiyakin pala to eh. Doon lang kayo mag-argue. Halimbawa, sa usapin tulad niya kay Jam Magno, magkaaway kayo, di ba? So, sagutin mo yung mga sagutin mo yung mga sinabi niya patungkol kay Sara. Itama mo kung meron talagang mali dun sa sinabi ni Jam Magno patungkol kay Sara. Kaso, ang banat nito, itsura. Di ba? Ganun sila eh. Oh, tapos kapag syempre lumampas na sila dun sa rurok ng kanilang pagka-emosyonal. So, kung ano na yung nasabi, di nagkaso ngayon yung isa. Tapos na nagkaso, sabihin nyo siya yung iyakin. Diba? Kung asaran lang ng karton, edi mag-print ka rin ng karton. Diba? Kaya natatawa lang ako mga ka-eksene. Kagaya talaga ng mga DDS talaga yung amo nila. Basta DDS talaga, kakaiba yung utak. Malala. And dati na niyo yung sinabi, hindi ko kasi na-save yung pinapakita niya
yung picture ng tatay nung BBM vlogger, 'di ba? Tatay mo ba talaga si Digong? Sinusuportahan mo, oo. Makasabi ng tatay, makareact ka, makapagtanggol, parang akala mo anak ka. 'Di ba? So, yun lang naman yung ko sa inyo, pinagko-compare ko, kayo na musga, 'di ba? Kung tutuusin, kami o yung mga supporters ng gobyerno at ng mga ni PBBM, mga loyalista at kung sino pang mga pro-government diyan, kung tutuusin, mas wagas silang kung ano, no? Mas malulupit sila, mas brutal sila gumawa talaga ng pambubuli, 'di ba? Oh, entitled kasi mga didili, sila lang ang pwede mambalahura, pero pag binalik mo sa kanila, hindi pwede. Ayun na nga yung gusto kong sabihin din dito. Yun din yung pinapakita ko. Kita mo yung bunganga niya. Ito, di ba, pinakita nga ako sa inyo. Ayan, oh. Ano ba to? Yan. Ito, tingnan, pakinggan natin to. Nag-e-edit, tapos sinishare pa. So, ayan guys, no, dito na po tayo at papatingin natin yung mga, kasi meron pong mga nag-e-edit, tapos sinishare pa nila yung mga fake news, no? Talagang ini-effortan pa. Baka, sabi ko nga, baka sila pa yung unang makulong, no? Kasi yung Ilo yata nasa ibang bansa, pero meron po siyang address dito sa Iloilo. So, tingnan natin kung ano mangyayari, no? Yung mga nag-share, yan yung mga nag-share ng fake news, no? Ini-edit nyo pa talaga, Yan, yan, face the consequence, alright? Once again, balita at kaalaman, let's do this again, let's go. So, wait lang. Meron kasi yan eh. Asa yung kanina yung pinakita ko. Ano ba yan? Sino to? Anyos mo nga nanay, birdugo. Ang dugo na nalalaytay sa'yo, dugo sa mga manyak. So saan banda ang komparison niya ni Pepe Sara? Ang ina ni VP Sara Zimmerman, half German ang Iloy mestiza. Maganda flight stewardess noon. Ang tatay niya, si Presidente Rodrigo Duterte. Prosecutor, attorney, gululuwa ang tanan nga tartarya kagang tanan nga tinai sa babaya, hindi sila kaperde kay Sara. Mag plus 20 million pa sila, hindi sila magdaog. Hindi lang na siya paglampasuhon ni Sara, linaso lang sa ni Sara sang maanin-anin. Gululuwa. Ito. Nagpakantot ka sa may asawa. Ito ang DDS Ganito ang mga DDS Ikaw ay isang kabit, sang isa ka soldier of fortune. Nagpakantot ka sa may asawa. Ang pangalan niya si William, ang bastardo mong anak. Liwat gid sang kanyang ama. Ambisyosang yudi puta, dama kaya kanal, immoral. Ikaw ay 'di ba? No? Isang kabit, sang isa ka Tapos hindi sobrang no? Kinarasona, magsasona talaga. 'Di ba? Ganyan na yung mga DDS talaga. Wait lang, wag na. Yung mga, ayan ano to? available nga tarugo, bilat si Iloy birada, ingkit. Ano yung nga klase nga tinggili mo, bunet? Bisan sinuli nga basta may available nga tarugo, bilat si Iloy birada, ingkit. Malala talaga, malala. Super malala. Kayo, kaya pinapakita ko din to para sa ibang manonood. Compare nyo na lang kung paano yung mga DDS umatake. Kaya hindi imposible sa kanila na gumawa ng fake news. Hindi imposible sa kanila na gawang ka ng kwento. Hindi imposible sa kanila na talagang sirain ka. Kasi kita mo naman yung ano nila yung laban nila kung papaano, kung gaano ka baboy, kung gaano ka dumi, yung style ng gusto nilang labanan, di ba? Ikaw direct, yung bunganga mo rin naman minsan Alam nyo naman, yung akin, may halong kalokohan at biro. Kalokohan, biro, at depende kung halimbawa yung ating nako-content, yung bunganga ganun. Hindi naman natin tinataasan, ibinabalik lang natin. Pero
kilala nyo ako, hindi talaga tayo normal na ganyan kahit personal nyo ako makasama, hindi ganyan ang bunganga ako. Di ba, Gani? Di ba, Malditang Lola? Sa totoong buhay, hindi. Dito lang talaga yan. At napapa-rated R man tayo ng sinasabi o rated SPG dahil sa isinasagot lang o binabalik lang natin dun sa content natin or kung sino man yung vlogger na tawag dito, binibigyan natin ng komentaryo. Diba? So ayun mga kaiksena, at dito na lamang muna magtatapos. Ang haba pala ng live ko. Hindi ko alam. Sikat na scammer yan. Nasa Google na nga eh. Ay, ganun. Aray ko! Yun dapat. Pagka nag-search ka, may kita mo. Kaso, yung ibang nagbibintang dyan. Walang mapatunayan kahit ni isa eh. Diba? So yun mga kaiksena, maraming salamat sa inyo, sa ating mga moderators, Kabugera at Senadora. Maraming salamat sa inyo. At syempre, abang-abang lang po at magkita ka tayo sa susunod na live stream. At happy weekend sa inyong lahat. At maraming salamat. Ingat po kayo sa lahat ng mga kababayan nating nasa trabaho at papasok o uwi sa trabaho. Ingat po. God bless. At syempre, see you again sa susunod. Sa susunod nating live stream. Abang lang po. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera, nagsasabing maganda ako. Sabi ko. Aray ko! Maraming salamat. God bless po. Bye. Ano daw? Kung ano ugali ng leader, gano'n din ang ugali ng follower. Tingnan mo mga DD shit, pareho sa amo nila. Correct, 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos nga eh. Parang kahit pilitin mo, hindi gagawin magmura eh. 'Di ba? Ito na. Ito na. Sige, maraming salamat po. See you again sa susunod nating live stream. Bye. Salamat po. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Ang puhunan, kundi exposure, mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina, trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos eh, naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina, mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya, pero sa international mic siya ang